Ayos na ayos itong tinapay na ito mga palangga, pang matagalan po yung gusto po natin. Pwede natin itong pang delivery at lalong pwede itong pang display. Kaya huwag na nating patagalin ito, i-share na po natin. Ang una nating gagawin ay gagawa muna tayo ng ating palaman ng ating bagong bayan. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen mga palangga. Screenshot nyo lang. Pinagsama-sama ko na yung ating mga ingredients sa ating mixing bowl para po mapadali po tayo. Nang nadurog ko na yung aking margarine sa ating asukal ay maglagay na po tayo dito ng ating tubig at tunawin lang po natin yung ating asukal at yung ating asin bago po tayo dito maglagay ng ating harina. Third class po lahat na harina yung ginamit po natin dito na 1 kilo. Yung ating tubig na ito mga palangga ay tansyahin nyo lang po kasi yung tubig na nilagay ko ay para po ito sa aking brand ng aking third class. Kasi hindi po tayo magkapareho ng brand ng ating third class flour. Magkaiba po tayo. Kaya yung inyong tubig ay tansyahin nyo lang po. Yung kailangan natin dito na palaman ay hindi masyadong basa at hindi din masyadong matigas. Tatamtaman. Dito sa ating palaman ay pwedeng plain na lang kahit wala na pong kulay. At isit aside lang po muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating pabalat. At dito sa ating pabalat mga palangga, ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. I-screenshot nyo lang. At mga palangga ay pinagsama-sama ko na yung ating mga sangkap dito sa ating mixing bowl para po mapadali po tayo. Paglagay ko dyan ng tubig ay tinunaw ko na yung ating asukal at yung ating asin bago po tayo dito maglagay ng ating harina. At para hindi talaga makunat yung ating pabalat ay naglagay po tayo dyan ng mantika at yung ating harina ay hinati lang po natin yung third class at saka yung first class flour. Kung wala kayong dough roller na pwede ditong magpanipis or pwede ditong palaparin yung ating pabalat, ay pwede nyo talagang manumanuhin, bali gamitan nyo lang ng rolling pin, pero yung dough po ninyo ay pahinga nyo muna ng kaunti para po maging malambot, para po hindi tayo mahirapan sa pagpalapan kung rolling pin yung gagamitin po ninyo sa pagpanipis dito. At depende na din sa inyo kung ano kalapad yung inyong pabalat, basta yung ating crust ay manipis lang po talaga. Kasi pag malagyan na ninyo ito ng palaman mamaya, ay yung pag-roll ninyo ay matansya nyo lang yung pagputol ninyo dito kung ano kalaki yung gusto ninyo, kung ilang gramo po yung putol ninyo dito. At pagkatapos ay banyahan lang po natin ito ng tubig para matanggal din yung hulo harina at para dumikit na din yung ating palaman dito. At hatiin ko lang ito sa 3 yung ating palaman. Sa ating palaman ay pwede naman tayo ditong gumamit ng breadcrumbs or yung pulbos yung tinatawag namin dito. Pero ako kasi ngayon mga palangga ay wala po ako available na pulbos or breadcrumbs. Kaya puro third class na lang po yung gagamitin natin para sa ating palaman. At tingnan nyo lang mga palangga ang mga susunod pa nating gagawin. Okay? Ito optional lang po ito ha. Pwede ninyong hindi na lang palaparin ng kaunti yung ating roll. Pwede yung pabilog na lang or ganito na lang na bilog. At putol ko lang ito sa 40 to 42 grams. At pagkatapos ay isalansan lang po natin. Kailangan ay banyahan lang po natin ng shortening yung ating tray. At kunting diin lang po talaga ito ha. Hindi po natin dito kailangan na laparin po talaga.
At banyahan lang natin ito ng itlog at pwede na natin itong isalang agad mga palangga. Ay kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. Kung lulutuin natin ito sa ating electric oven, ito po yung ating time baking sa ating video screen. At kung dito naman natin lulutuin sa ating gas oven, ito po yung ating baking time sa ating video screen. Ayan na po, malambot ito kagatin yung ating pabalat, hindi po ito matigas. Kung kagatin mo yung ating pabalat, ay madurog lang po talaga agad. Sana nagustuhan po ninyo ang video natin for today. Magkita-kita po tayong muli.